So what's up guys, welcome back to Infinitix Photography Motovlog Edition. And for today's vlog, pupunta tayo ngayon sa Novaliches, San Bartolome. Ito, dadalhin natin yung Aerox natin dun sa Sierra Speed. Kasama natin mamaya si Sir Jervy, kasi yun, kakilala niyo yung may-ari nun. Ipapa-remap natin to since kailangan naman talaga siguro, kasi nagba-backfire tong ano ko, Aerox V2 ko, dahil nakapipe ako na JVT V3, then nakapanggilid, hindi naka ano yung AFR neto, yung air fuel ratio ata noon tawag. So itatama nung ano, remap yung ano neto para maayos yung tuning ng ano natin ECU at hindi gano'n nagba-backfire. Ang dami rin nagsasuggest na ipa-remap ko, so wala namang mawawala kung hindi natin ano papa-remap, di ba? So papakabit na rin tayo ng ano half shift ng ano ng RS8 high speed na ano, ayan nasa picture guys. Yan, papakabit rin natin. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto niyan yan pag nakabitan rin yan. So need natin itaas yung ano yung power na itong Aerox, yung potential talaga na ito, kasi naka CVT na tayo, di ba? Pero parang ba't kulang? Pero yung ibang ano, sabi nga nila magpakarga na daw ako. Inuunti-unti lang natin yung setup natin kay Skyrox, itong motor ko. Gusto ko lang masatisfied sa performance na itong Aerox dahil 155 siya, di ba? Gusto ko na rin palitan ng Magsto na RB6 para mas maporma at gumaan konti yung ano bigat ng mags. Pag-iisipan ko pa kung kailan kong i-upgrade dahil sobrang busy ko ngayong week dahil may mga tinatanggap na akong events sa photography, so kailangan natin. Ako pa yung kausap ni Jervy kagabi. Ay, yung Infinitix ko. Tara dito. So yung mga Infinitix, ipapa-remap natin tong ano Aerox natin. So tatanggalin yung para makuha yung ECU stock. Dito lang yung sa Sierra Speed. So nilipat yung ano, okay, ibang sensor. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito pag stock to remap. Kasi nga sabi ko nga nagba-backfire yung ano na ito, so kailangan talaga i-tune yung ano AFR din na ito para all goods. So yun, nakabit na yung ano yung wire nila papunta sa bang sensor ng ating Aerox. I-check namin yung ano kung ilan. So second dyno, ilan kaya abot na ito second dyno?
So yun nga mga ka-Infinitives, tapos na natin iparimap tong Yamaha Aerox natin na V2 sama si Sir Jervy. Yan naman tayo dyan para magkaroon discount dito sa Share Speed Tech, since umokay naman na, umangat na yung horsepower na ito. So 14.68 ata to 16.73 ang inangat. So testingin pa rin natin ngayon guys. Umaambon na ng malakas. So yung feedback ko pa lang ngayon dito sa aking pagpaparimap sa SST is nawala gaano yung delay niya, tapos accurate yung pagpiga ng throttle, tapos nawala konti yung pagkabulahaw niya sa umpisa, pero pag nasa bandang malapit ka na sa gitna, doon na siya umaarangkado ng todo. So yun pa lang yung napansin ko sa kanya feedback. So baka magpalit pa ako ng clutch spring. So tignan pa lang natin yung na ito mangyayari sa Aerox natin, kung anong performance pa ilalabas na ito. Then baka magpalit ako ng bola 910 kung sakali. So ito pa lang muna yung setup natin ngayon sa pagpapa-tuning ng natin. Pero yung difference niya kanina nung nag-dyno tayo, sa stock niya 16.70 something ata. Then bale yung sa dyno natin 14.70 something ata. Then nung nagpa second dyno na tayo, nung niremap yung ECU natin, umabot ng 16.73. So malaki talaga yung pinagkaiba nito na binigay nito. Tsaka yung AFR niya natono na rin ng maayos para di na siya gano'ng nagba-backfire. At yun, nawala nga gano'n yung backfire niya, di na siya nagba-backfire lagi, maayos na. So matetesting natin to bukas sa Marilake pag sana maaraw bukas, no. So dito muna tatapusin to guys. Magbibigay na lang ito ng pangalawang testing neto na review kung ano mangyayari dito sa pagpapalit natin ng clutch spring at center spring. Kaya yun, maraming salamat guys. This is Infinitives Photography Motovlog Edition. Ride safe to all and God bless. Peace.